Good day mga Lods! Welcome back to Super Andre TV. So andito na naman tayo mga Lods, no? Mag-share ng konting kaalaman. No? Ang topic natin for today mga Lods ay egg marking, no? Kung paano ba tayo magma-marking sa itlog. Ayan, marami kasi mga Lods sa atin na mga breeder or kapwa natin magmamanok na nakikita ko nagmamark dito sa gilid, no? Ayan, dito nila sinusulat ang bloodlines mga Lods. Dito si Super Andre Game Farm mga Lods ay hindi natin ginagawa yon. Instead, ang ginagawa natin ay dito tayo nagmamark sa ibabaw. Kasi di ba, position natin pag naglagay tayo ng itlog sa ating tray sa incubator ay nakapaganyan. Ngayon, kaya dito ako naglalagay mga Lods ng marking sa ibabaw. Ang explanation ko dyan ay kapag nabasag kasi yung itlog mga Lods, ito yung crack line. Dito yan nababasag. So naiiwan yung nasa ibabaw ng buo, ganun din yung sa ilalim. No? Kaya sure tayo 100% na yung ating marking dito sa ibabaw ay naiiwan talaga dito sa tray ng ating hatcher. Sa FB Reels natin mga Lods ay maraming nagkukomento doon na hindi naman kailangan kasi nga daw pagdating dito sa hatcher hinihiwalay-hiwalay naman natin yung paglalagay ng itlog, which is tama naman po, no? Kaso, may condition yun hinihiwalay natin, for example, naglalagay ako dito ng number 2, number 3, no? Na mga mark nun nasa gilid, or yung iba, bloodline pa talaga. Pero, sure ako mga Lods na gumagamit kayo nito, or tape, or whatsoever na marking na magpapatunay or mag-a-identify nung bloodlines ng mga manok na yan. So, for example, naglagay ako dito ng number 2. Paglipat ko sa hatcher niyan, syempre, lalagyan ko ng number 2 dito sa loob. Kung dito naman ako maglalagay ng number 3, ilalagay ko naman tong number 3 dito. Or kahit saan dyan, basta iwa-hiwalay yan. Kasi ang ating tray sa hatcher, mga Lods, ay merong 8 partition. Yung iba dyan, 4 lang. So, itong sa atin ay 8, no? Ngayon mga Lods, kung ikaw naman ay big time breeder at mass production ka, marami kang napapapisa talagang manok, no? At itong isang tray na ito ay kaya mong punuin ng iisa lang na itlog. Kung for example, ang capacity nito mga Lods ay 6, no? So meron kang 8. Kung 48 eggs ang ilalagay mo dito, iisa ang marking. So maybe yan yung hindi na applicable na maglalagay ka ng marking kahit saan dyan, no? Kasi isang tanda lang, ganyan. So okay na yon. Walang problema doon. Pero ang punto ko kasi mga Lods, kung tayo ay isang backyard breeder lamang na hindi natin kayang punuin ang isang buong tray ng ito ng iisang mark lang ng itlog, so dito mas effective ang style natin na dito tayo nagmamark. Ngayon, hindi ko na kailangang isulat dito yung bloodline mga Lods, no? Kasi nga, lalo yung mahirap. Kasi pag dito ko sinulat yung bloodline, kung anong process yan, pag nabasag yan, sira yan. So same thing, ang gagawin nyo ay maglalagay kayo dito ng bloodline na yon, kung ano yung mga markings mo, etc. Ilalagay mo dito yan para yun ang magiging tanda mo. Di ba po? So ngayon, medyo matrabaho siya ng konti. Ako, ginagawa ko, sinisimplify ko na lang yung trabaho para hindi masyadong mabusisi. Magmamark na lang ako dito, no? Kasi ganun din naman yan Ililipat ko rin naman ang marking nito dito sa ating record book. So dito sa record book natin, nakalagay na yan dyan mga Lods. Kapag number 2, no, kapag number 2, nakalagay na dito yan, number 2, kung ano yung broodcock, ano yung broodhen na ginamit, tapos ano yung markings ng magiging anak nila or yung magiging sisiw nila. So, sa explanation ko na dito, maglalagay ka ng bloodline dito sa gilid, ganun din naman, ililipat mo rin naman siya dito. So, wag mo nang gawin na maglalagay ka pa ng bloodline dito kasi nandito na sa record book mo, no? Ngayon, doon sa mga nagsasabi na parang nonsense daw yung dito siya kasi pwede naman talaga sa gilid mag-marking. Wala namang problema yon mga Lods. Pwede naman kahit saan mo gusto ilagay yung marking mo. Basta ang importante na mamarkingan mo yan. Kaya lang, sometimes kasi nangyayari talaga mga Lods na nasisira yon or hindi na readable. Hindi na mababasa yung marking. So, doon na nagsisimula yung pagkalito. Hanggang sa magkaroon tayo ng mga mismark na hindi na lang mamarkingan kasi hindi na alam kung ano to. So, sayang yung production natin, no? Kaya, may punto din kahit papaano mga Lods na dito ko talaga maglalagay para pag nabasag yan, naiwan lahat yan
Naiwan lahat yan. So kapag tinanggal ko dito yung itlog or yung mga sisiw na yan, alam ko na number 2 yan kasi may iwan dito. May iwan talaga yung ibabaw na portion ng itlog na to dito sa may hatcher natin. Ngayon, pag nasira yung gilid, wala na, hindi mo na mabasa yon. Kung minsan naman mga lods, itong nilalagay nating markings dito, dahil nga napipisa yung mga itlog, nababasa ito ng mga liquids na nanggagaling sa itlog, nasisira din, nabubura at hindi na rin readable, no? Pero ganun pa man mga lods ay kanya-kanyang style at diskarte ng mga breeder yan. Ang sa akin, hindi ko sinasabing ito ay tama. Kumbaga, ang sa akin ay pinapaliwanag ko lang at sinishare sa inyo ang aking diskarte na medyo simplify lang siya kumpara doon sa mas komplikadong paglo-load. At medyo maiwasan talaga dito mga lods yung pagkakalito. Kasi for example, number 2, number 3, number 6, and number 8, lahat yan mga lods kasi may bilog yan sa pagsulat natin ng marking, no? Ngayon, kung dito yan sa gilid natin sinulat at nasira yan dahil nga nabasag na siya at hindi na siya readable, malilito ka kung alin dito ang 2, 3, 6, 8, or even number 9 kasi lahat ng may bilog na yan. Pag nasira yan, readable, hindi na siya readable, litong-lito ka na. So, hindi ka malilito kung maglalagay ka ng marking na ganitong papel, di ba po? Pero ang sa akin kasi, kaya tinatawag ko siya na simplified na kasi hindi ko na kailangan to. Alisin ko na yan dahil nandito na yan sa taas or sa ibabaw ng itlog ang ating mga markings at sigurado ako 100% sure na maiiwan talaga yan kapag ka nag-hatch na yung ating mga itlog. So, yun lang ang aking explanation dyan mga lods. Dito ko na lang i-explain yan sa YouTube kasi hindi natin masyadong ma-explain sa FB kasi nga more on short videos lang tayo doon, reels lang tayo. So, yan lang mga lods, no. Sana ay makapag-share tayo ng konting tips sa pagpapahatch ng ating mga itlog. So, again, uulitin ko, kapag big time breeder ka, hindi na applicable yung ginagawa kung pagmamark dito sa taas kasi nga iisa lang naman talaga. Lahat yan napupuno mo, iisa lang ang marking. So kahit magalo-halo, pag buklat mo ng takip, pag magalo-halo yan, walang problema doon mga lods, no? Kasi alam mo na yung isang buong tray na yan, number 2 lang. Pero kung ikaw ay backyard breeder again, no, na hindi mo naman kayang punuin to, nang iisa lang ang mark at iba-ibang marking yan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Di ba po? Mas maganda kung dito. Kasi sigurado na sinimplify natin siya, hindi na tayo maglalagay ng mga ganito, dito na lang sa itlog. So, mas mabilis. Tapos, pagpisa niyan, ang mga markings niyan, nandito na yan sa ating record book. Kasi ganun din naman yan, ililipat mo rin naman yan para dito sa record book mo. No? So, isang trabaho na lang. So, yun lang mga lods. Maraming salamat again sa panonood kay Super Andre. At syempre, shout out dyan sa lahat ng mga solid subscribers natin at followers natin sa FB, no? Ayan, kung nasusubaybayan nyo ako sa FB, no, pasensya na mga lods at medyo natagalan akong mag-upload dito sa ating channel dahil nabisi nga tayo doon kaka-short video natin sa ating FB page. So, shout out dyan sa lahat ng mga kaibigan, subscribers, followers natin sa FB, lalong-lalo na dyan kay idol natin na Paul Jan David. Ayan, malaki ang utang ko din sa kanya sa pagpapa-shoutout ng yan, hindi ko siya nababanggit lagi. So, ayan, idol, shoutout sa'yo. Paul Jan David from Bataan, ayan, isang OFW from Guam yan na nag-order sa atin ng mga stags, no, ngayong season na ito, repeat buyer natin siya, no. Idol, maraming salamat sa suporta mo. So, ayan mga lods, happy farming and mabuhay po ang lahat ng sabungerong Pilipino. Thank you po.